welcome back to our YouTube channel. Sa hindi pa po ako kilala, I am Michelle Bihamis from Mindanao, province of Bukidnon. But then I'm currently living here in Florida under with fiancé visa. And also, I already submitted my adjustment of status na po kasi tapos na po akong ikinasal with my partner. So sa ngayon po, nag-aantay na lamang po ako ng aking temporary green card. So as a continuation po doon sa first video yung in-upload ko na on how to process K1 fiancé visa po, may nag-comment po na kung pwede po ba daw ako mag-upload ng video kung ano po yung mga questions na itinanong sa akin during my interview. So ito na po guys, i-upload ko na po, i-share ko na po. Sana po ay may matutunan kayo, especially dun sa mag-a-apply ng K1 fiancé visa at saka magka-undergo ng interview. So, yung sa akin po guys is, I had my interview last July 30, 2024. So, 7 o'clock in the morning po yung schedule ko. But then, at 6 o'clock in the morning po na nasa Philippine Embassy na po ako kasi yun po talaga instruction ng Philippine Embassy. Dapat po 1 hour before your interview, nasa Philippine Embassy na po kayo. So, sana po, i-follow niyo po yung mga instruction na binibigay ng Philippine Embassy para po hindi kayong mahirapan during your interview. So, ito na nga. Ano nga ba ang mga questions na itinanong sa akin during my interview? So, yung interviewer ko po is, he's a American po. Lalaki po siya. So, based on my observation po, lahat po kaming mga aplikante during the interview, habang hinintay namin tawagin yung pangalan namin, talagang makita ko po talagang kinakabahan yung mga kasama ko. Pati po ako yung nakabahan, which is normal naman po. Kasi, kakabahan ka po talaga kapag nakaschedule ka na for the interview. Pero wag po kayong mag-alala. As long as kompleto yung dokumento mo, as long as magsasabi ka ng totoo, papasa ka po talaga. Hindi ka naman po nila i-disapprove, basta magsasabi ka lang po ng totoo. So, ito na nga guys. Ang mga tanong po na itinanong sa akin during my interview is, number 1 is, what is your name and birthday? So, yun po ang tinanong sa akin. Number 1, uulitin ko po, what is your name on birthday? So, syempre po guys, yung tinawag na po ang pangalan ko, talagang kabadong-kabado po ako. Pero po, nung narinig ko na yung first question, nawala po lahat yung kaba ko. Kasi, sino ba namang hindi makakasagot ng anong pangalan mo at saka kailan yung birthday mo? O, diba? Makakasagot ka talaga. So, ang pangalawa pong tanong na tinanong sa akin is, sino po daw yung petitioner ko? Of course, sinabi ko po yung pangalan ng petitioner ko. At saka yung pangatlong tanong po ay kung ano po daw ang trabaho ng petitioner ko at saka ang kanyang address. Ang pang-apat na pong tanong sa akin is kailan or paano po kami nagkakilala ng aking fiancé or fiancé. So ayun po, sinabi ko po yung totoo na nagkakilala kami sa dating website or online kasi yun naman po talagang totoo, nagkakakilala po talaga kami sa dating site. And then ang panglima pong tanong sa akin is kailan po daw nagsimula yung relationship namin. So kung ma-observe mo po guys, talaga pong yung interviewer po, tinatanong ka lang po talaga based on your personal data regarding sa relationship ninyo ng fiancé mo. So, ang pang-anim na tinanong po sa akin is kung ano po ba daw yung gagawin ko sa US. So, syempre, sinabi ko po pupunta akong US kasi papakasalan ko po yung fiancé ko. Talaga po guys, yun po talagang tanong sa akin. Kaya yun po, sinabi ko pupunta akong US or pakasalan yung fiancé ko. Pero sinagot ko na naman po ng maayos. Saka yung boses na, tono ng boses ko, mahinahon po talaga. And then, yun po, hindi na po umabot ng mga 5 minuto, tapos na po yung interview ko. So, yun lang po masasabi ko guys. Yung mga interview lang po talaga is based on your kanang personal data lang po. Kaya, wag po kayong matakot as long as magsasabi kayo ng totoo at saka kumpleto yung dokumento nyo, talagang papasa po kayo. Kaya sa lahat ng mag-undergo ng interview, God bless po sa inyong lahat. At so, yun lamang po. Don't forget to like and subscribe. Bye!